Nako, Alan Peter Cayetano, pumunta po sa Mindanao at pinagkaguluhan doon sila nila Robin Padilla. At bago rin yan, pumunta rin si Sara Duterte doon at pinagkaguluhan, no? Talagang makikita mo yung hype ng tao, makikita mo yung kagustuhan ng tao talaga na kung sino ang gusto na iluklok na leader sa 2028, no? Hindi pa naman to time ng eleksyon. Pero makikita mo, daman-dama mo na, ibang-iba doon sa kanilang sinasabi, iba? Ibang-iba doon sa kanilang, ibang-iba sa nangyayari ngayon na kesyo daw walang tiwala taong bayan kala Cayetano, kesyo magulo daw Senado, kesyo mga Duterte daw ayaw ng taong bayan. Sila na nagsasabi noon. pero ang totoo, hindi naman. Hindi magulo ang mga Duterte at pati Cayetano. Yeah? Sila, tinatapos nila yung kaguluhan, kagaya ng mga Duterte, Tatay Digong. Yeah? Magulo yung dinatnan ni dati ni Pangulong Duterte ang Pilipinas, magulo. Yeah? Nung siya umupo, tumahimik lahat. Bakit? Natatakot eh. Di ba? Dito sa Pilipinas, tandaan nyo, hindi po pwede matalino ka lang. Ha? Hindi po pwede magaling ka, matalino ka, mabait ka. Hindi ka irerespeto. Dito, babastusin ka sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kailangan matapang, matalino, at yung talagang may kamay na bakal. Para yung tao matatakot sa'yo. Di ba? Walang pinagkaya ba yan sa ganito eh. Ba, may gwardya. Sinita mo yung lalaki. Hoy, huwag ka dyan, huwag ka pumasok dyan. Maano ka, mapapahama ka, mabait. Aabusuhin ka. Ay, hindi, wala yung mabait yun. Diba? Pero pag nakita mo yung gwardiya, hoy, huwag mo pasok dyan! Shh! Talagang sisitayin ka, kukuwelyuhan ka. Matatakot ka sa susunod. Walang papasok, magtatangkang papasok. Diba? Kasi bawal dun eh, privado dun eh. Gets nyo? Ganun sa pagiging presidente, gwardiya ng Pilipinas. Hindi yung kagawin ng si Virus. Alam nyo kasi, mahal ko taong bayan. Halatang halata mo, napaka-plastic eh. Diba? Yun yung mga dilawan iba dyan. Ang pa-plastic, hindi naman lahat Hindi nagpapakatotoo sarili, kaya hindi kayo minamahal ng taong bayak. Pero ba't nananalo pa rin sila? Eh kasi marami silang katulad nila eh. Di ba may mga sumasampalataya sa mga pinklawan yung iba? Di ba? Kung hindi malalambot, yung mga mataas ang pinag-aralan iba na hindi nila maintindihan yung mga mahihirap. Hindi katulad nila Senator Robin at Cayetano, alam nila paano maging mahirap. Makimasa sila. Itong mga to hindi makimasa, yung mga ibang pinklawan. Di ba? Pero tako na tayo dito. Dito nga po pumunta si Cayetano at binana at hindi pinakawalang banatan itong si Erwin at si Pinky. No? Dahil alam niyo naman, pag nagda-live si Cayetano sa Facebook, galit na galit yung mga tuta. Di ba? Samantalang si Pinky, tingnan mo yung post ni Pinky, mas marami pa siya sa sinabi. Kaysa doon sa live ni Cayetano. Totoo lang. Hindi may punta mo yung saka yung mga post ni Pinky, out of this world. Hindi, kanya mo lang malalaman, pero kumbaga nagkokos ng gulo. Nagkokos ng gulo yung post niya. Di ba? Hindi kay Cayetano, peaceful yung post niya. May Bible verse, may matututunan ka at real talk. Di ho ba? Alam, ito pa. Ako naniniwala na ako na ang binabanggit ni Sara Duterte na maging vice president niya, ako tingin ko si Cayetano. Oo. Kung halimbawa lang pinagpipilian dalawa dyan, Cayetano, Marcoleta eh. Parehas matimbang, pero nakarabi ko nga, kung pagtutumbasin mo, Marcoleta, Cayetano, malamang mag-give away si Marcoleta. Pero depende pa rin yan sa bugso ng damdamin ng tao. Kasi mas marami ngayon eh. Parehas sila madaming yung audience eh. Si Cayetano, ang daming audience. Si Marcoleta, ang dami din audience. Di ba? Talagang parehas eh. Ang mangyayari niyan, kung ma-impeach si Sara, si Marcoleta vice president, presidente. Si Cayetano ang vice president. Di ba? Kung medyo may malakas na kalaban, sasabi nila si Virus kasi, si Virus, wala na yun. Siguradong talo yun. Walang ipanama yun. Kung tatakbo si Bam Aquino, may laban-laban pa. Pero pag hindi nyo na-impeach si Sara, wala nang kalaban si Sara, hinihintay na lang yung taon. Kaya kung sino man ipares kay Sara, lamang. Tapos sabi nila, tie daw si Rapi Tulfo saka si Sara, tie. Nag-tie kasi kapartner niya si Amy. Bakit ipapartner si Amy? Pinakakulilat sa Senado. Ayaw na iba ng tao dyan eh. Kasi lumalangoy doon sa dalawang bangkayan eh. Lumalangoy ba? Sumasagwan. Ano ba tawag doon? Di ba? Kaya huwag i-partner niyo, subukan niyo si Sara Marcoleta. Tignan niyo, ewan ko kung makatay si Rapi Tulfo. Makatay. Ewan ko lang I-partner mo si Cayetano, ewan ko makatay. Pero tingin nyo, ano mas malakas? Para tingin nyo, Cayetano o Marcoleta? Sara Marcoleta o Sara Cayetano? Sino mas malakas tingin nyo? Kaya sa tingin nyo, kasi kung sa salita, talagang mabunganga, si Cayetano.
Si Senator Marcoleta sa batas. Di ba? Parehas malupit, mas matindi si Senator Marcoleta. Si Cayetano kasi matindi rin talaga. Parehas eh. Wala akong maano eh. Kasi parehas sila pinagkakaguluhan. Pag pumunta, si Senator Marcoleta pinagkakaguluhan. Si Cayetano pinagkakaguluhan. Nakita mo pag pumunta sila Erwin, apat na sila pumunta dyan sa Lindol, si Gatchalian, si Erwin, si Kiko, sino pa isa. Di ba, konti lang yung ano ng tao, hindi pinagkakaguluhan kasi alam nila eh. Alam nila na iba kayo. Nakikipagplastikan lang kayo. Etong mga to, hindi ganun. Di ba? O, pero, panoorin natin to. At ito yung sinasabi ko kasi maaring ba, ang si Sara, alam mo si Sara Tingkwa, ito yung napili si Cayetano eh. Pero hindi ko sigurado Dalawa ngayon pinag-iisipan ko. Si Cayetano ba ang Vice President ni Sara? O si Marcoleta ang Vice President niya? Hindi ko alam. Pero pag si Senator Marcoleta medyo bumagsak ang survey, kasi alam mo kasi bumabagsak ang survey pagdating sa 2028, yung malapit ng eleksyon. May mangingibabaw dyan, di ba? May mangingibabaw na talagang kung sino dapat karapat-dapat. Pero parehas matimbang. Malamang magpaparaya si Senator Marcoleta Jack kung si Cayetano ang natatakbo. Ganoon lang yan no? Pero ito, painggan nyo muna si Sara. Painggan nyo si Sara. Painggan nyo. God bless you po. Naingnan na inyong mga amahan. Dito, asar na naman malamang si Auntie Claire dito pag narinig to. Sabog sila dito sa sinabi ni Sara. Tingnan nyo. Punta ninyo si Digong. Yagot o, 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Masamang damo, matagal mamatay. BBM. Di ba? Asa na naman sila. Parang tatay niya talaga, mga Duterte talaga. Yan yung sabi ko sa inyo. Ito ba yung sinasabi niyo masama? Dito to lang. Pakiramdaman niyo, ito ba yung sinasabi niyo masama? Masamang magalit sa mga kriminal. Maski ako eh. Hindi naman ako masamang tao eh. Oo, pero halimbawa yung kapatid mo, inutusan mo lang bumili ng proyekto ng bunso nyo. Pagbalik mo, pag inihintay mo sa 10 oras ng gabi, hindi na bumalik. Kasi tinangay na ng mga addictus benedictus. Tapos isinako na. Hindi ba magdidikit ang dalawang pangil mo, tutubo sungay mo? Sige nga, walang kahit sinong kamag-anak o kapatid o nanay, kapag ang isang kamag-anak niya o isang anak niya, kapatid niya, napahamak dahil sa mga addictus benedictus. Hindi ho ba? Sige nga, kayo lumugar sa lagay nila. Hindi ba magdidikit ang dalawang pangil nyo? Hindi ba talaga manggagalit ka? Di ba halos gusto mong gumanti? Yun ang ayaw ng mga Duterte. Kaya nagagawa nila yung bagay, alam nating mali yun. Alam nating yung batas kasi, may batas tayo sa Pilipinas at mali naman yung pamamaraan talaga. Pero alam nyo, minsan wala nang ibang paraan talaga para maubos sila. Totoo lang, real talk lang. Yung paraan na nila Duterte. Oo. Pag sinabi mo sa akin, munting kalaman, tama ba ginagawa Duterte? Mali. Mali yung ginagawa niya. Pero yun na lang paraan niya, wala tayong magagawa eh. Kasi presidente siya eh. Kita nyo? Ano yung kasama sa pagiging presidente yun eh. Di ho ba? Totoo yan. Kahit nga sila, sabi ko kahit sa mga old times eh, sa mga Bible times eh, sila Abraham eh. Pag nagigipit eh. Si Abraham, nakipag-ispadahan pa yan eh, nakipaglaban yan eh. Oo, marami silang ginurgur. Bakit? Hadlang sa kanila eh. Di ba? Masama ba si Abraham? Hindi. Si David, ganun din. Di ba pa, sabi ko lagi, si Solomon, ganun din. Oh, yung mga hari nung araw, ganun din. Yung mga nasa Biblia, ganun din. Hindi ho ba? Sabi ko sa inyo, pagprotekta yan sa mga tao. Di ba? Hindi naman hindi naman parang krimen yan talaga kumbaga pagprotekta yan sa sarili mo eh. Kaya ito mga Duterte, minamahal ng taong bayak, makimasay. Ito may ganito ba? Hindi. Uupo dyan si Virus, uupo si Kiko Matching. Ganito yan. Mga kababayan, ayaw natin ng ganun. Ang mga kausap niya, puro mga estudyante, mga tapos ng pag-aaral, tinuturuan nila. Oh, di ba? Paiyak-iyak, si Virus ngayon, no? Pasimpat-simpat ako, di ba, ayoko lang ikwento, pero may nangyayari ngayon, di ba, nakakaiba doon sa mga estudyante. Pasimpat siya pa siya, no? Samantalang yung mga namumundok na estudyante, hindi nyo sinasaway. Ngayon, nakikisimpatya kayo kasi may nangyari sa mga estudyante.
Hindi, nakikiramay po ako sa mga estudyante po diyan, ha. Nakikiramay po tayo. Hindi po talagang wala naman talagang may gusto nun, pero maski ako masakit nakita ko. Ayoko na, wag natin talakayan 'yan, 'di ba? Na kasi sumasama lang loob ko, kasi iba yung nangyayari ngayon, eh. No, tapos yung mga politiko, kunwari pa, samantala yung mga namumundok na estudyante, di nyo sinasaway. Di ba plastic talaga ng mga pinklawan na to, no? Hindi naka-plastic ka sa sarili, sa katawan, no? No? Oh, kaya tamo si Sara, ganito, na napakasimple lang. Diba? Ito yung ayaw nila. Takot-takot. Yan sila dyan, ayun mo kasi pangmasa sila Duterte, pangmasa. Sila Robin Padilla, sila Cayetano, sila Marcoleta, pangmasa. Sa inyo kasi hindi. Di ba? Totoo yan. Parang ganito yan, parang ganito yan, magbabarkada. Magbibisita pala, mga bisita. 10 bisita. Yung siyam doon, maaarte. Ay, kailangan, upudan mainhin, pabida, kala mo naman, style mayaman, kilos mayaman. Samantala may bisita sila doon na gusto lang umupo doon sa sahig. Sir, huwag ka dyan madumihan, dito okay na ako. Mababa lang siya kahit mayaman siya. Di ba, ganun yun, May mga taong ganun, Yun ang gustong-gusto ng tao, natural. Panoorin natin ulit, Natawa ako, Masamang damo, ulitin natin. Ang sarap sa paano, Miabot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Tawa siya. Eto po, tinanggalan ko ng sounds pero nagkakagulo tao dito. Pinagkaguluhan si Sara. Ibang-iba to dun sa isa. Yung isa, konting kamay lang. Paano hindi kakamay? Mga LGU yung iba dun. Alam niyo yung LGU? Yung sa mga city hall. Ha? Kasi minsan, pag yung mayor mo, kakampi mo, ng presidente, yung mga empleyado, iniimbitahan minsan. Alam ko yan, taga city hall din ako. Na? Kami dati, nasa city hall ako, pag pupunta dati si secretary ng isang presidente, pupunta kami sa isang complex, sa isang venue na malaki, sa mga stadium, ganyan, pupunta ka dyan, no? Pag pumunta ka dyan, city hall ka, empleyado ka ng city hall, no? Obligado kayo, may attendance kayo, pupunta kayo, marami kayo. Siyempre, paggalang nyo kay Mayor, pag sinabi ni Mayor, may bisita tayo, walang iba kundi ang bisita ng Mayor, walang iba kundi si Lisa. Palakpak, lahat ng palakpak. Woo! Siyempre, pag di ka pumalakpak, nakakaya kay Mayor. Di ba? Employer mo si Mayor sa City Hall. Alam mo naman, baka tanggalin ka. Di ba? Baka tanggalin ka ni Mayor. Yan ang panako sa City Hall, Pag lumabang ka sa City Hall, tatanggalin ka. Hindi lahat ng City Hall, hindi kaya na. Kay Biko, hindi naman. Ya? Manunumpa pa sila yung mga taga City Hall. Kami po ay manunumpa, labang kami sa katiwalian. Ano man ang makita namin, isisiwalat namin sa City Hall. Diba? Kahit sa national. Pero pag siniwalat mo, tatanggalin ka ng mayor. Di ba? Bakit? Lumalaban ka sa kanila Yan ang hirap sa sistema ng Pilipinas. Dapat kang baguhin. Di ba? Yan ang sistema ng Pilipinas Ako matagal ako sa City Hall, mga kababayan. Matagal ako sa City Hall ng trabaho. Alam ko mga karakas diyan. Kaya yung maraming palakpakan, mga taga City Hall yan ito hindi naman mga taga City Hall mga nasalantato. Diba mga taong bayan talaga, daman nila. Kaya diba? Tinanggalan ko ng sounds kasi medyo may yung sounds niya, may music niya. Tingnan mo. Ang daming tao diyan, pinagkakain si Sara ay naka-blue. Yung may sibo ko. Sabi nila matagal na daw yan. Ano matagal na? Ngayon lang yan. Ito yan, yung sa Lumindol yata to. Ayan, ang dami niya, no? May barricade na. May barricade na siya. Ano ba to? May barricade na kasi nga maraming tao. Kinukuyog si Sara. Ayan, isipin mo, imagine. Ang dami. Nagpa-picture. Saka ipa-picture niya iba, kahit vice presidente na siya, para siyang ordinaryong tao lang tumatakbok. Hinahawakan niya pa yung cellphone ng mga pipicture sa kanya at siya nagpipicture. Ito ba ginagawa ito ng isa? Hindi ito ginagawa ng isa. Makikita mo saka di siya pinagkakaguluhan, konting palakpak lang kasi sa mga LGU nga yun Di ba?
Yung iba siguro, mga ilan lang, siguro mga 10, 20, nalapit sa kanya. Ito hindi, oh. Oh, naka-human barricade pa yung iba kasi nga, kukuyugin siya. Oh, kinuyog, pinagkaguluhan. Ganyan din sila Cayetano, saka si Robin, saka si Marcoleta. Pareha silang pinagkaguluhan sa Mindanao. Kita mo, siya pa talaga mismo ang kumukuha ng cellphone para kumuha sa mga litrato. Hindi ang kaplastikan. Ganyan talaga ang mga Duterte noong paman. Di ba? Yan hindi sila makapaniwala. Di ba? Ito pa. Hanapin natin. Nagkaguluhan yan. Pahinga natin si Cayetano, ha? Pahinga natin si Cayetano. Para sa inyo, planong pagpalain kayo at hindi saktan. Iba talaga pag tayo matalino. Kailangan namin talaga matapang at matalino. Sila Kiko Matching, lahat naman tayo matalino eh. Matalino rin naman sila eh. Matalino rin naman sila kaso wala silang tapang. Hindi kailangan ng talino lang, tandaan mo. Ha? Tapang ang kailangan. Matalino ka nga, hindi mo naman parang ganito. Huhuli ka ng cobra. Ha? Matalino ka, kaya mong huliin yung cobra. Duwag ka naman. Matalino ka nga, duwag ka naman, hindi mo kayang huliin yung cobra. Paano mahuli yung cobra? Sige, gamitan mo talino mo, iutos mo sa iba. Hindi ka matalino, tuso ka. Ikaw nga huhuli dapat kaya huli mo nga. Kung matalino at matapang ka, mahuhuli mo yun. Yung bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Naniniwala ba kayo may plano ang Diyos sa inyo? Kahit na panay tent city tayo ngayon, kahit tuloy-tuloy na yung mga aftershock, kahit na nahihirapan ang ating bansa at panay pagnanakaw kaliwat kanan, pakisabi sa katabi mo, may plano ang Diyos sa'yo. Ako kay Mayor. Totoo yan. Hindi siya, nakita ko hindi plastic si Cayetano. Hindi ka to na ibang na politiko na katayo dyan, plastic. Hindi naman lahat ha. Ito sasabihin sa kanyang asawa, Mayor. Sila Erwin Bandi ganyan. Hindi, tama na, tulong tayo, ganyan. Yung pagtulong nila dyan, hindi alam ko, sariling pera nila yan. Di ba sinisilip niya si Sara tumutulong daw, tent lang daw. At yung sarili niyang pera. Yung isa tumutulong, pera ng bayan, pinagmamalaki, kanya na daw. Di ba? May plano ang Panginoon para sa inyo. Pakisabi sa katabi nyo, babangon tayo. Alam nyo po, noong mga panahon na nawawalan kami ng pag-asa sa Senado, dalawa po nagbigay ng pag-asa sa amin. Una po ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, laban ko to, kaninong laban yon? Laban niya. Diba? Pangalawa po, yung mga bata. Ang bata po kasi, hindi sinusunod yung sinasabi natin. Ang bata, sinusunod yung ginagawa natin. Tama. So, konti man po ang dala namin ngayon, konting grocery, konting bigas, tubig, at konting building material, gusto namin makita ng inyong mga anak na ganito man inabot nyo, babangon po kayo. No? At mas maganda pa. So, ang ating pong layunin ay 3 R. Nung bata pa kami ni Mayor at ni Robin, 3 R natin, actually, hindi R yung isa reading, writing, arithmetic. Diba? Si Kong Carol, kasama ko sa Congress. Hindi nakakalimot yan. Kay Ate Pia, yung ospital. Diba yung munisipyo. Hindi naman natin alam magkakalinog. Diba? Pirming kasturyahan ko si Carol. Kinahanglan daw ng ospital. Kinahanglan daw ng barangay hall. Kinahanglan daw ng munisipyo. Pangutana ko sa kanya, maliit na bayan. Bakit napakadaming pangangailangan? Hindi naman natin alam. Dito tayo dadalan ng Panginoon kasi dito siya magagawa ng malaking milagro na babangon ang inyong lugar. Di ba? Okay, so 3 R. Ngayon, relief. Relief ang dala natin, di ba? Pero pinapangako namin kay Mayor, recovery or rehabilitation, di ba? Pero ang dasal po namin, supportahan nyo kami, magkaroon ng reforma ang ating gobyerno. Di ba? Reforma ang ating pamahalaan. Hindi pwedeng panay nakaw na lang ng nakaw. So hindi to ang oras at panahon na pag-usapan
ang political issue. Pero gusto kong malaman nyo, we are sorry for what is happening in the government. We will take responsibility and we commit to you. Pagbabago ay dadating sa ating Alam mo kasi, alam nyo kasi, alam ng taong bayan talaga nangyayari. Yung mga nagmamaang-maangalan dyan, yung kakampi nila, loyalista, pinklawan. Yung pinklawan, may sarili mundo yan. Tama at mali. Basta pagkalaban nila, hindi nila pakikinggan. Ganun sila. Di ba? Ganun ang mga pinklawak. Sila lang gusto nila masunod. O, ito pa. Pakinggan nyo pa. Ano? Pero natural tong dalawang to talaga, no? Hindi to plastic eh. Makita mo kung plastic o hindi, maharamdaman ng puso nyo. Ayan po, sorry, medyo mahina yung internet. Breakfast muna kami, tapos papunta nga sa Rangani at saka Jensen. So, sabi ko nga si Brother Robin, kumukuha talaga ng mga pictures, video, pinapakita sa mga kaibigan kasi yung relief operation, maganda yan. Pero importante yung rehabilitation, di ba? So, yung mga nawalan ng bahay, for example, any amount, 500, 1,000, 5,000 will help. Pero syempre, pag yung buong bahay, marami kasi buong bahay na wala, di ba? Maraming totally damage, partially damage. Maraming may trabaho, nawala ng trabaho muna kasi nga nasira din yung kung saan sila magtatrabaho. Then syempre, yung mga estudyante na trauma din, di ba? So, yeah. Medyo iba din style dito, no? Yung kanilang, scene. Kaya bang gawin nila Kikuya? Kaya bang gawin nila ano yan? Si Erwin kaya yan, oo. Kasi ano din naman sila eh. Pero yung iba kasi ano nila ngayon, utak nila ngayon eh. Sabi ko nga eh, dati gusto natin si Erwin sa si Rapi, sa si Pinky. Ngayon iba na utak nila eh. Nilamon na ng amo nila eh. Nagpakatuta na dun sa Malacanang yata eh. Yung sabi ko sa inyo, naiiba ugali nyo, dapat ibalik yung dating kayo. Kasi naiiba kayo pag may namumuno sa buhay nyo. Dapat ang pamunuan nyo, sarili nyo lang. Huwag kayo susunod sa iba. Huwag kayo maging sunod-sunura katulad nila Cayetano. May sarili silang desisyon. Kaya hindi eh. Sila nasusunod eh, pati Malacanang eh. Hindi ho ba? May sausawan, suka, kamatis. Ayun yung kanilang timoy ng at yung suka nila. No? Yan ang specialty nila, yung suka at saka sili. Hinihintay ko gulay kasi nagte-text asawa ko. At timay. Yan. So, anyway guys, prayers for the nation. We're a country na mahigit 10, 15 ang bagyo every year. May mga active tayong vulkan. Tapos yung linog o earthquake, di ba? Last year sa Cebu, nung nagka-Yolanda, right before that, sa Bohol, grabe yung ngayon, napakaraming lugar dito sa Mindanao. So, they appreciate the help. Any help, relief is very important, pero rehabilitation. We have to see things through. Hindi pwedeng konting tulong ang gobyerno, tapos bahala na si Batman o bahala na kayo. No? Brother Robin, mensahe mo sa kanila. Opo, ang ano ko lang, tama po yung sinasabi ng aming pinuno. Kumbaga ho sa may sakit ka, hindi pwede puro basic. Hindi pwede puro relief lang. Dapat meron din talagang plano. May gamot talaga doon sa cancer ng ating lipunan. Kaya ako po ay mga mahal kong kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming pinuno, sa aming samahan. At naniniwala po kayo na kami po ay nandito para sa inyo. Sa lahat po ng tumutulong dito po sa nangyari sa Mindanao, maraming salamat po. At sundan po natin ang mga aksyon ng aming pinuno. So, binabati din namin ni Robin yung mga galit sa Facebook. may mga kasama kasi kami galit na galit pag nag-Facebook kami. Pero so far, natutuwa naman yung mga kasama namin dito. But talking about Facebook, may I encourage everyone, pag may anomalya sa lugar ninyo, may kalye, may covered court, may kung anuman project na hindi natatapos, kung lugar nyo po ay may illegal na mining o kaya nagpuputol ng puno na hindi naman dapat, gamitin natin yung social media natin na panggising sa ating... Totoo yan. Totoo yan. Ano tayo, kasama sa buhay natin yan, para natin damit yan eh. Itong social media, cellphone natin, para natong damit natin. Kaya sasabihin nila Pinky na puro sa media, pumasok daw si Cayetano, ayaw sa Facebook, pakialam mo. Di ba? Pakialam mo. Discarded na yan eh. Kayo nga eh. O sige, anong gusto nyo?
hindi pumapasok sa anumang kadahilanan ng Cayetano o kayo pinagtatakpan niyo yung flood control issue? Doon na ako sa hindi pumapasok. Yung sa pagtakpan mo, yung pinagtakpan mo, 1 trilyon eh. Itong hindi pumapasok, magkano lang sahod ng Senado? 400 to 300,000. Sa kanya na yun, palagi natin, hindi siya pumapasok. Pero pagtakpan mo, 1 trilyon. Sige, ano mas matimbang? Wag puro chismis, wag puro chismis. Yeah. Ang kahit anong tool naman pwedeng gamitin sa tama't mali, but tulungan natin ang gobyerno. So ito, baka nanonood kasi asawa ko, maya-maya, may gulay na kami, laba, masarap itong gulay. Saka isda naman. Isda. So God bless you po. Maya-maya, mga naghanda sa Sarangani at Jensan, sana makatulong kami ng konti. God bless you po. Eto, painggan natin naman to. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11. Si Jeremiah po ay kinikilala ng Hudyo, Muslim at Kristiyano. Ang mensahe po niya, kahit anong bigat ng ating inaharap, may planong maganda ang Panginoon sa atin. Tama po ba? Tama. At napansin niyo po yung dulo, plano ng pag-asa at kinabukasan. Meron po bang kinabukasan, mga taga-Malapatan? Mayor, maganda ba ang inyong kinabukasan? Mayora, pakisabi sa katabi mo, maganda plano ni Lord sa iyo. Diba? So, alam niyo po, nung nagkalinog, pwede ako mag-practice mag-Bisaya. So, nakipagstoryahan si Kong Carol sa ako. Ang pangutana ko sa kanya, unsa ang kinahanglan ng mga taga Sarangani? Unsang tabang? Ang sabi niya, dili na kinahanglan ng tabang, adto lang kayo doon. No? Sabi ko, adto ko doon, wala man lang dala. Sabi niya, dalhin mo si Robin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating kapatid, napaka-busy nito. Pero isang text ko lang, kailan ka pwedeng pumuntang Mindanao, text ka agad, Lunes o Martes. Tingnan mo, wala silang away. Di ba? Magkasi ano sila eh, magkasing masa sila eh. Magkasing ano sila eh, yung magkasing ano ba tawag dito? Yung makimasa sila, wala silang arte. Si Robin, mayaman si Robin. Nakita mo ipon ni Robin? 250 million pesos ang ipon niya sa bangko. Bukod pa yung ari-arian niya, marami pang ginastos siya sa buhay niya. Hindi yan ang urakot. Dahil sa pelikula nung araw niya, sikat talagang bida lagi yan. Ang laki ng offer nung araw eh. Talaga nag-ipon niya, nag-business pa yan. Di ba? Di ba, makikita mo talaga kahit mayaman, hindi ganyan, no? Talagang pang masa siya eh. Kuwang-kuha niya yung kasi kalamitan sa mga Pilipino talaga tayo may hirap. Alipin tayo ng mga kurakot na politiko, matagal na yan eh. Talaga, ang mga Pilipino naghirap. Kaya tayo, ang mga yumaman dito, bibihira lang. Yung mga nakaligtas sa yaman, yung yumaman ka, sinuwerte ka sa negosyo mo, nag-angkat ka ng negosyo, yumaman ka, maswerte ka. Diba? Pero kalimitan sa mga Pilipino mahihirap. No? Kaya, ang kadalasan, ang gusto nila, yung nakaka-level sa kanila, nakakaintindi sa kanila. Kasi minsan, ang hirap kausap ng taong nakatapos, tapos mataas ang pinag-aralan, tapos ang yaman-yaman. Minsan, madadama mo, ni pahipo, ayaw niyang papahipo. Naiilang ka, di ba? Minsan niya, manghingi ka, naiilang ka eh. Baka sumbatan ka pa, baka pagsataan ka na masakit eh. Hindi ka tulad kala Robin, yun yung tipong pagtao na sinabi mo, Senator Robin, baka naman may sandang ka dyan. Bibigyan ka pa niyan eh. Siyempre, kung maraming tao, hindi ka bibigyan. Kasi niya, hindi niya kayang bigyan yung marami. Di ba? Ibig sabihin, makikita mo talaga ang pinagkaiba ng mga taong nahati sa dalawa lipunan. Una, etong mga to, intelihente rin naman, kaya magpaka-intelihente, pero kaya magpakababa. Sila, hindi nila kaya magpakababa. Pinipilit nila magpakababa, pero nakikita natin na paplastikan lang tayo. Kasi naramdaman tao tayo eh. Alam natin kung pinaplastik tayo o hindi eh. Yes, di ba? Hmm. At katulad ni Robin, ang dami natin gustong sabihin sa inyo, pero hindi ito panahon ng salita. Panahon ito ng gawa. So Mayor, tanggapin nyo yung konti naming dalang bigas, tubig, grocery. Meron na nasa warehouse po konting building material. Pero katulad din po ng kay Mayor Victor James kanina, hindi natin masasabay-sabay, di ba?
at kung sabay-sabay yung materialis at tulong, hindi matatapos yung mga bahay. So parang una-una, pero nagko-commit kami sa inyo, linggo-linggo magpapadala kami ng tulong hanggang matapos po, no? Si Senator Bato, may problema, pero nagpadala pa rin ng tulong. Si Senator Jinggoy nanindigan, ayaw niya na ang Senado ay maging dependent sa Malacanang. Nakakulong, pero nagpapadala pa rin siya ng tulong. Tama, di ba? Nakadepende sa Malacanang. Papayag ka? Hinalal ka ng taong bayan at yung Malacanang hinalal din ng taong bayan nakaupo ngayon doon. Tapos magpapa-independent ka sa kanila. Kakaya, no? Nakakaya. Ako, sarili ko, hindi mo pwede utusan ako. Pag sa gobyerno, sa government, hindi mo kaya utusan ako sa gobyerno na ano rin ako. Kaya nga ako bilang empleyado ko dati ng City Hall, pag nakikita ko may katiwalian, sinisiwalat ko talaga eh. Oo, sinisiwalat ko talaga pag may nakita akong katiwalian. Diba? So ano pa yung mga kasamahan namin? Diba? Kaya kami nandito, gusto namin i-commit sa inyo 3 R. Relief na dala natin ngayon at sa susunod na mga araw. Pero mas importante, rehabilitation. Diba? Recovery. At pangatlo, we have 100% authority na mangulit sa amin every week, no? Kung ano ang aming matutulong. So, pwede ba kaming magbalik-balik? God bless you. Sabihin niyo ulit sa inyong katabi niyo, maganda plano ni Lord sa inyo. Siguro last message ko sa inyo, ang bata hindi sinusunod ang sinasabi natin. Ang bata sinusunod yung ginagawa natin. Tama. Diba? Hindi yung sinasabi natin, no? Hoy, magugas ka ng plato. Hindi susundin yun. Pero subukan mo magugas ng plato sa harap ng bata. Ipakita mo. Susunod yung bata sa'yo kasi alam niya ginagawa mo. Di ba? Magaling tong taong ito si Cayetano, magaling. So pag sinabi natin sa bata, alam niyo po, kahit saan kami pumunta, sa Davao, ang sabi, binubulong sa amin ni Robin, laban lang, laban. Laban daw. Iba-iba senyales, may ganon, may ganon, may ganon, may opa. Di ba? Lahat, pero ang binubulong laban. So ang bata, ang nakikita niya. So dun po sa lubos na nahihirapan ngayon, laban lang po ha. Laban. Para makita po ng mga anak ng Malapan na kayo po ay titindig, kayo ay babangon at lalong gaganda ang inyong lugar. God bless you po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Nakita niyo naman. At ito yung sinasabi natin na talagang maaari lang. Hindi ko, sa akin, sorry lang Vice President kay Cayetano, siya yung parang tinutukoy ni may possible. Batay din sa kinikilos ni Cayetano ngayon, nakikita ko. Nadadama ko na maaring siya ang tinutukoy ni Sara na maging Vice President. Pwede si Marcoleta, malaki din siya. Bibigyan natin ng 50-50. 50 kay Cayetano, 50 kay Senator Marcoleta. Pero alin man sa dalawa, mas maganda. Pabor ako. Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo. Pahiya na naman dito sila Lacson sa si Erwin. Dahil sila puro kaplastikan eh. Hindi nila kaya humarap sa tao ngayon. Umaharap ba sila sa tao ngayon? Umaharap sila na lagi may dala. Subukan nyo humarap na walang dala. Di ba? Ewan ko, batuhin kayo ng kamatis dyan. Di ba? Maraming salamat sa inyo. Isang talakayan na punong-puno ng karunungan at kaalaman. At napaka-makabuluhan talakayan naman ang aking hinatid sa inyo. At marami na naman kayo natutunan, mga lesson learned, at marami na naman kayong bagong nalaman. Ingat lagi kayo. Mabuhay ka, Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla. Lalo si Senator Dante Marcoleta. Paalam po sa inyong lahat.